Naku po mga kababayan, kikilabutan po kayo dito sa pahayag po ng isang vlogger no na si J Guevara kasi may one time, big time rally daw na magaganap mga kababayan ngayong darating na July 27. Hala ka. Naku po mga kababayan, ito na kaya yun? Ito na kaya yung one time, big time rally na nakikita natin sa social media na kumakalat? Hala ka mga kababayan. At ayon dito sa balita ng Mata ng Agila, mayroon daw pong 21,000 na pulis ang ipapakalat sa darating na zona, fifth zona ni BBM no. At ipinapakalat din ngayon ng mga mainstream media no, yung mga bayaran ng mainstream media, na ito daw Iglesia ni Cristo ay nakikisabay daw sa zona ni BBM. Parang nangyari mga kababayan, naging bastos daw yung Iglesia ni Cristo. Alam naman natin mga kababayan na itong INC ay taon-taon pong idinadaraos ang kanilang anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Lalo na ngayon, darating na 27, ika-112 kaarawan ng Iglesia ni Cristo. Taon-taon ho yan, July 27, kasi ang itinatagpo ang Iglesia ni Cristo ay July 27, 1914 mga kababayan. Kaya itong pinapakalat po ng mainstream media ay wala pong katotohanan. Hindi po nakikisabay ang Iglesia ni Cristo. Talagang dyan po sa pitya na yan, idinadaraos ang kaarawan or anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Dapat ang headline nila, zona ni BBM nakisabay sa anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Hindi po yung ang ginawa nila, nakisabay pa ata daw yung Iglesia ni Cristo, di ba? Talagang garapalan ngayon mga kababayan. Antindi ng mga headline nila. So, ang nangyayari din ngayon, mukhang kinakabahan no itong gobyerno ni BBM. Kasi mantakin nyo mga kababayan, 21,000 o higit pang pulis ang ipapakalat. Kasi nga, mukhang natatakot na mga kababayan. Kasi nga po mga kababayan, ay baka mapuno daw itong Commonwealth. Katulad nung anong taon ho ba yun nangyari na talagang napuno po yung Commonwealth dahil sa idinaraos na anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. At marami din pong nagsasabi at kumakalat na magsasanib daw po ang tatlong relihiyon na ito, itong KOGC, INC, at itong mga Muslim na kababayan. Kasi nga sobra-sobra na po no, grabe na po yung panawagan na isinagawa ng Iglesia ni Cristo, pero wala pa rin pong nangyari. At ang nangyari mga kababayan, si Senador Marcoleta pa yung pinakulong nila na lumalaban sa korupsyon, ay mismong si Senador Marcoleta pa yung pinakulong nila. Kaya 'di ba? Sobra-sobra ho ang galit ng taong bayan ngayon. Kaya makikita po natin kung anong mangyayari sa July 17 at bakit ganito kadami yung ipinapakalat na kapulisan sa darating na 27 July mga kababayan. So pakinggan po natin itong headline muna no sa Mata ng Agila bago natin pakinggan yung sasabihin ni J Guevara. Ito po mga kababayan. Dito muna tayo, Mata ng Agila. Security preparation sinihanda ng PNP sa SONA dahil sa impeachment trial at mga isasagawang kilos protesta. Si Vic Sumintak sa detalye ng balita. Vic? Mas iba yung higpit ng seguridad ang ipatutupad ng Philippine National Police o PNP sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpara sa mga nakaraang SONA dahil sa ongoing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado at ang inaasahang kilos protesta. Sinabing PNP spokesperson Colonel Allen Reyco
na aabot sa 20,229 na security personnel ang ipapakalat sa zona ng Pangulo, kung saan kasama dito ang mga tauhan ng National Capital Regional Police Office, Police Regional Office 3, Police Regional Office 4A, Bureau of Fire Protection o BFP at Metropolitan Manila Development Office o MMDA. Ayon kay Colonel Ko, inaasahan na mayroong mga grupo na magsasagawa ng rally sa araw ng SONA, kaya nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng PNP sa local government units ng Quezon City dahil mahigpit na patutupad ang no permit no rally policy maliban sa mga itinalagang Freedom Park na hindi na mangangailangan pa ng permit. Inihayag ni Colonel Ko na sa ngayon wala namang namomonitor ang intelligence community kaugnay ng security threat sa araw ng SONA. Niliwanag ni Colonel Ko na handa ang PNP na harapin ang anumang banta sa seguridad sa araw ng SONA, kung saan pangunahing concern ng pambansang pulisya ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Nagbabala naman ang PNP sa mga grupong magsusunog ng effigy sa mismong araw ng SONA bilang bahagi ng kilos protesta na mahigpit itong ipinagbabawal dahil maharap ang mga gagawa nito ng kaukulang kaso. Idinagdag pa ng PNP na magpapatupad din ng gun ban, no-fly zone sa Batasan Complex at Signal Jammer at pananatilihin ng PNP ang maximum tolerance. Ayan mga kababayan, no? So mas mahigpit daw po ngayon yung gagawing security measure, no, ng PNP. And hindi daw katulad ng mga dating SONA, ay mas mahigpit daw yung ngayon. Naku, bakit kaya mga kababayan, no? Bakit sobrang higpit ngayon? Ano po kaya ang dahilan? At marami din daw magrarally na mga iba't ibang grupo sa darating na July 27, mga kababayan. At bawal din po magpalipad ng mga drone, no, sa ganitong event. Naku, bakit kaya mga kababayan bawal, no? Ayaw ba nila makita na madami ang tao na magrarally, no? Kaya bawal lahat. Laka. So pakinggan po natin ito pahayag ni Jay Guevara na Iglesia daw ni Cristo ay sasagawa daw ng one-time big-time rally. Totoo kaya ito mga kababayan? So pakinggan natin. Iglesia ni Cristo binabastos daw si Bongbong Marcos Jr. At ito, sa July 27, may mangyayaring the final big one. Nako, ito na ba ang inaabang-abangan natin? Kung matatandaan yung mga banateros, nakailang rally na rin na nangyari. No. Nakailang rally na rin ang nangyari at patuloy ang panawagan ng taong bayan na ipakulong ni Marcos Jr. yung mga kawatan na talagang maraming ebidensya na ipinapakita na sila ay kawatan, at huwag ipakulong yung mga taong lumalaban sa korupsyon. Kaso mga banateros ay hindi nga sinunod yun ni Marcos Jr. Sa halip ay ipinakulong pa si Marcoleta, si Jingo Estrada at may mga ipapakulong pang mga senador. So ngayon dito natin malalaman kung eto na ba talaga yung pinakainaantay natin na katapusan na ng korupsyon sa bansang Pilipinas. At ngayon mga banateros nga ay may mga pahayag etong mga bayarang vlogger at pinupukaw or hinihimok ang taong bayan na palabasin na etong Iglesia ni Cristo ay sobra daw bastos. Sobra daw bastos sa pamahalaan dahil etong mangyayaring anniversary ng Iglesia ni Cristo ay sasabay ata dito sa mangyayaring SONA ni Marcos Jr. Alam niyo sa totoo lang, hindi na inahabangan ng taong bayan yung SONA kasi nakadalawang or pangatlo, hindi ko kita mo, hindi ko na matandaan kung ilan ng huling SONA ni Marcos, di ba? Nakailang SONA na si Marcos Jr. At talagang alam mo yon, yung lumabas lang nakatawa-tawa. Doon pa nga sa mga SONA ay sinabi niya na ang kakapal daw ng mga mukha ng ibang mga politiko dahil tawag dito dahil pera daw ng taong bayan yung mga ninanakaw nila, pero ni isang congressman wala man lang siyang pinakulong. Siguro may papakulong siya
Baka kamag-anak pa rin ng mga Duterte or kapanalig pa rin ng mga Duterte yun. Ngayon, pinapalabas ng mga vlogger na itong Iglesia Don ni Cristo ay sobra daw bastos, sobra daw walang niya, wala daw respeto sa Pangulo. Wait lang, wait, ha? Paano naging bastos ang Iglesia ni Cristo? Ilang beses na nga silang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na i-stop yung impeachment na yan at panagutin ng mga korap sa bansang Pilipinas. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Pinakinggan ba yon? Alam nyo, tigil-tigilan nyo kami sa mga ganyan nyo Putay na, parang Iglesia pa ni Cristo ngayon yung bumabastos sa administrasyong Marcos. 'Di ba? Alam nyo, yung KOJC, Iglesia ni Cristo, ay binabastos ngayon ng mga vlogger. No? Ano ba yung pinaglalaban ng KOJC at ng Iglesia? Pinaglalaban nila is proteksyonan ng pera ng taong bayan, huwag mapunta sa mga politikong pangsarili lamang yung kanilang iniisip, at huwag nakawan ng taong bayan at ilahad ang kanilang hinanaing. So anong masama doon? Sa totoo lang, walang masama doon sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Kaya kayong mga bayarang mga vlogger, mga ayoko na magmura. Sa totoo lang, ayoko na talaga magmura. Pero mga ina nyo, kauna-unahan ng magulang nyo, sama na natin magulang nyo, total, ganyan din naman. Diba, ganito kayo mag-vlog. Pero hindi ko gagayahin yan. Sorry doon, sorry. No? So, alam nyo, ang KOJC at ang Iglesia ni Cristo, ay ang panawagan lamang ng mga yan ay transparency at accountability. Nabubulol pa ako doon 'di ba? So yan lang, napaka-basic lang ng kanilang hinihiling na hindi maibigay-bigay ni Marcos Jr. Bakit? Kasi siya ang mastermind. At about naman ho doon sa sinasabing tawag dito sa sinasabing etong Iglesia ni Cristo ay binabastos ang Pangulong Bongbong Marcos. Isang malaking katarantaduhan yon. Bakit? Nauna pa ba si Marcos Jr. maging presidente kesa sa Iglesia ni Cristo? Taon-taon nilang ginaganap yan Yung anibersaryo na magaganap, taon-taon yan. O baka naman kinakabahan kayo? Dahil alam naman natin kung gaano kadami kapag nagtipon-tipon ng Iglesia ni Cristo, kapag sila ay nagkaroon ng anibersaryo, sobrang dami nila. Hindi kaya kinakatakutan nyo na baka sa mismong zona ni Marcos, di ko alam kung pangilan to wala na kasi akong pakialam niya sa zona niya na yan baka dito sa zona ni Marcos na mangyayari, baka naman natatakot kayo dahil baka ito na yung inaantay at kinakatakutan ng ibang mga kawatan niya sa gobyerno, na baka itong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo, baka ay tumuloy-tuloy hanggang Malacanang. Hindi kaya ganun yung iniisip nyo, kaya todo react kayo dito, 'di ba? Kasi hindi pa naging pangulo si Marcos Jr., may ganitong pagtitipon na ang Iglesia ni Cristo. So bakit parang kasi mga banateros kung papansinin nyo yung galawan ng mga vlogger na patuloy na halos iisa lang no? Talagang aminado kang naka-script Ang malupit dito alam mo yun na talagang pinupukpok nila ng gusto itong iglesia, na kahit alam naman nila na taon-taon na ginaganap itong anibersaryo ng relihiyon na to, 'di ba? Minalaglag pa dun. Sa totoo lang, dapat nga dapat nga kabiliban nyo itong dalawang relihiyon na talagang nakikita nating lumalaban sa korupsyon. Etong Iglesia ni Cristo at KOJC. Yang dalawang relihiyon na lang ang talagang maituturing nating kakampi natin. Wala nang iba. Kaya nga kapag etong KOJC at Iglesia talagang masakop ni Marcos Jr., wala na tayong aasahan, mga banateros, mga kabiyaya. Diba? Ang Korte Suprema medyo, alam mo na, hindi natin tukoy kung sila ba ay kontrolado na or nasa atin pa rin ang pagpapasya nila. Pero sa nakikita natin ngayon, medyo bakit hindi sila kumikilos sa mga nangyayari, na matindi na yung nangyayaring katarantaduhan sa bayan natin, 'di ba?
So, etong iglesia at KOJC, talagang eto na lang yung inaasahan ng bawat Pilipino na sila na lang talaga ang pwedeng tumapos sa kahirapan, sa pasakit, sa paghihirap ng bawat Pilipino na katulad ngayon, 'di ba? Magtatag-ulan na. Magtatag-ulan na. Ang dami na namang nasisirang mga kagamitan, panghanap buhay ng mga Pilipino dahil sa baha, yung ano nga, yung Bulacan. Aminado ako na nagbabaha sa Bulacan. Pero may part sa Bulacan na hanggang ngayon ay hindi pa rin nauubusan. No, hindi pa rin nauubusan ng tubig. Grabe. Alam nyo, sobrang naaawa na ako sa mga kababayan natin. Sa totoo lang, yung sinusumbat nila sa amin na bayaran kami na ginagawa namin to. Sa tutusin, hindi kami nakikinabang nito eh. Ay, hindi pala, mali. Hindi lang kami ang nakikinabang nito. Lahat ng Pilipino. Itong pinaglalaban namin, pinaglalaban ng iglesia, pinaglalaban ng KOJC, pinaglaban ni Pastor, pinaglaban ni Pangulong Duterte at iba pang mga senador na lumalaban sa korupsyon ngayon. Hindi lang para sa kanila to, kundi para sa buong Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino. Tapos kung bastos-bastusin ng mga vlogger ni Boss B yung iglesia at etong SMNI, wagas, yung SMNI daw, bayaran. Paano magiging bayaran ng SMNI? Paano magiging bayaran ng SMNI? Nakakulong nga si Pastor. Kaya nga nakakulong si Pastor kasi hindi niya tinanggap yung offer na nag-o-offer sa kanya. Di umano, may nag-o-offer. Diba? Yan yung mga nabalitaan namin eh. May nag-o-offer kay Pastor na talikuran ng pagiging magkaibigan nila ni Pangulong Duterte at tumulad sa ibang mga network ngayon na puro lang pasikat, puro lang papogi sa administrasyon ng ginagawa. Hindi ibinabalita yung mga tunay na impormasyon, balita na nangyayari sa bansa natin. Nagugulat nga ako ngayon eh. No, nagugulat ako ngayon. Kasi about dito sa mga network na to. Nagugulat ako dahil parang pag hindi pa sila nasasahuran, pag hindi pa sila nabibigyan ng mali-malitang pera, gumagawa sila ng paraan or nagbabalita sila ng maayos. Pero tiyempohan yung mga banateros. Biglang biglang nag-iiba, 'di ba? Biglang mag-iiba yung tema na yung mga inaantay nating balita na mapapanood dapat natin sa kanila ay biglang mawawala. Ang SMNI, mapakakampi ka man o hindi, binabalita ng SMNI. Tapos wawalang yain nyo. Ang Iglesia ni Cristo Net25 ganyan din ang ginagawa nyo. Winawalang yan nyo ang Net25, winawalang yan yung Iglesia ni Cristo kaso sinasabihan nyo fake news. Paano magiging fake news? Hindi nga sila nagpasakop. Diba? Hindi nga sila si Pastor Apollo Kibuloy. Sa totoo lang ito, hindi naman sa pag-aano sa iglesia, no? Pero kung usapang sakripisyo lang talaga din, sobrang laki ng sakripisyo ng KOJC, sobrang laki ng sakripisyo ni Pastor. Sa totoo lang, hindi ko naman sa pinaghahambing, no. Sobrang laki ng sakripisyo, biruin mo hanggang ngayon, sobrang hirap si Pastor doon sa kalagayan niya na yung dati niyang nakaugalian na preskong hangin sa Davao, pagpunta ng Glory Mountain, malamig, ang sarap higup-higupin si Marcos. ang sarap huminga, no, mag-inhale, exhale ka doon sa Glory Mountain dahil sobrang talagang mananalaytay sa lalamunan, sa buong katawan mo yung klima na sobrang sarap, sa Prayer Mountain na nakaka-relax. Pero nasan siya ngayon? 'Di ba? Nasan si Pastor ngayon? Nasa kulungan. Sobrang hirap ng kalagayan ni Pastor. Sobrang walang-wala yung dati niyang nakaugalian. Hindi dahil deserve niya 'yon, Hindi dahil totoo yung mga ikinaso sa kanya. Hanggang ngayon wala pa rin patunay. Hanggang ngayon wala pa ring ebidensya na may ilalabas. Hanggang ngayon hindi na napag-uusapan 'yan, hindi na naibabalita. 'Di ba? Asan na yung sinasabi nilang ebidensya labang kay Pastor? Yung isang witness nga umamin na binabayaran siya ni Risa Ontiveros. Dapat doon pa lang umaksyon na.
si Bongbong Marcos. Dapat doon pa lang ipinakulong niya etong si Risa Ontiveros dahil nagbabayad ng mga witness. Etong dalawang relihiyon na nga lang yung kakampi natin eh. 'Di ba? Wawalang niyain nyo pa. No, etong dalawang relihiyon na nga lang talaga yung nagsasakripisyo, no? Siyempre kung about sakripisyo naman, diamak na mas talagang grabe ang sakripisyo ng KOJC, no? Talagang alam naman natin yung ginawa sa kanila, yung pangbabastos, panghahamak at pagpapakulong sa pastor nila, sa kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? So ngayon, ang ginagawa kasi ng ibang vlogger, below the belt na yung mga pinagsasabi, below the belt na yung mga ibinabalita mapatungkol sa KOJC at sa INC. So ngayon, may mga nakalap din akong balita na itong INC ay tatadta rin ng kaso. Hindi ko alam kung ilang vlogger, no, ilang vlogger sa mga loyalista at Pinklawan, Dilawan, pero ang dami nilang kakasuhan dahil sobra na yung ginagawa. Katulad niyan, yung kamakailan lang may namatay na vlogger, 'di ba? May namatay na vlogger at isinisisi nila 'yon sa Iglesia ni Cristo. Kesyo Iglesia daw ni Cristo ang nagpatumba doon sa vlogger na 'yon. So ngayon, syempre siguro etong iglesia ay hindi na rin nakapagtimpe, hindi na nakapagpigil, kaya kakasuhan na lang. At tama naman yung ginagawa nila. Lahat naman tayo ay may karapatang magkaso. Hindi naman po yan nililimitahan sa mga Pilipino. Lahat tayo may karapatan magkaso. Kaya etong hakbang na ginagawa ng Iglesia ni Cristo ay sobrang ganda din dahil matitigil. 'Di ba? Madadala itong mga vlogger na to. Alam niyo kung bakit sobrang tatapang nitong mga vlogger na to? May tigasalo kasi sila. Oo, yun nga yung si Boss B. Tapos yung secretary pa ni Boss B, di ba? So yung secretary ni Boss B, ayun yung lumalakad. No, lumalakad sa dito sa mga vlogger na to na at may mga conversation pa nga ako dating nilabas niyan, hanapin niyo na lang din sa vlog ko na makikita mo na sa usapan nila na huwag kayong mag-alala, hindi kayo makakasuhan, hindi kayo makakasuhan dahil sasaluhin kayo ni Boss B. So ganun sila. Kaya tingnan nyo, yung mga vlogger, bakit gigil na gigil sila mag-vlog? 'Di ba? Kung mapapansin nyo, halos iisa sila eh. Yung matanda, 'di ba? Yung tingin mo, DDS, yung gumaganon. Alam nyo bakit sila ganon? Kasi kapag ganon ang kanilang mga acting sa kanilang mga vlog at sila ay todo palamura, ang lalaki kasi ng talent fee na ibinibigay sa kanila. Talent fee na pala yun ngayon. Isang talent na rin pala yung pagmumura, no? Grabe, no? So, ganyan ang nangyayari. Kaya tingnan nyo yung mga vlogger, sobrang grabe nila mag-fake news, grabe sila manira. So, ngayon, pinuputakti nila ang Iglesia ni Cristo kasi daw ito ay bastos. So, yung mga sa mga kapatid nating Iglesia ni Cristo, ako po kasi may mga kapatid ako. No, may mga kapatid po akong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Talagang kapatid ko. So, ilan yung kapatid ko na Iglesia ni Cristo? 4. May pinsan din po ako na Iglesia ni Cristo. Marami akong kamag-anakan ng mga miyembro na Iglesia ni Cristo. So, ako po ay hindi Iglesia ni Cristo. Hindi ko naman po sa talagang tinatanggi ng gusto, pero hindi po ako Iglesia ni Cristo. Yung mga kamag-anakan ko lang. Kaya nalalaman ko tong mga ganitong impormasyon. Hindi naman din dahil sa sinasabi ng mga kamag-anakan kong iglesia, etong mga about dito sa mga vlogger na kakasuhan sa magiging final big one. So, hindi naman sila. So, may mga kaibigan at may mga source din po tayo na binibigay sa atin, no? Kaya kung halimbawa man na mangyari talaga to at totoo, jackpot. Jackpot yung vlogger na tatadta rin ng kaso. Pero yun nga, mabalik tayo ulit doon sa pangbabastos daw ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, ilang beses nang nagrally ang Iglesia ni Cristo. At sa ilang beses na panawagan nila, hindi sila pinakinggan ni Marcos Jr. So ngayon, tanungin ko kayo, sino ang bastos?
Si Marcos Jr. na ilang beses nang tinabla yung panawagan ng Iglesia ni Cristo, o ang Iglesia ni Cristo na taon-taon naman nilang ginaganap yung anibersaryo na yan at sumabay, nagkataong magkasabay ang SONA at itong anibersaryo nila. So, sino ang bastos, di ba? So, para sa akin, sa sarili kong opinion, si Marcos Jr. Oo, dahil una-una, wala pa si Marcos Jr. sa pagiging presidente, may ganyang okasyon na ang iglesia. So, sobrang lala. Sobrang lala na ng mga vlogger. Kaya ako nananawagan ako sa kapatid nating mga iglesia na iparating nyo tong or panoorin nyo. No, kahit clip lang. Panoorin nyo or tignan nyo yung mga post ng mga loyalista, mga pinklawan, dilawan ng mga vlogger na grabe kayo bastusin. No? Alam ko naman na medyo mababaw, kaso nga lang yung iba kasi ginagawa na ay na po, talagang below the belt na. Sobra na pong pangbabasto sa inyo. Ngayon nga, pinagbibintangan pa kayo na kayo daw ang nagpatumba sa vlogger na kasamahan nila, diba? So grabe na yung kahayupan na pinagagawa nila sa inyo. So itong sinasabi ko naman na the final big one, may posibilidad na etong etong mangyayaring anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ito sa sarili ko lang naman tong opinion. Kasi alam naman natin kung ilang milyon ang lumalabas ng mga miyembro ng Iglesia kapag anniversary nila. At kapag may okasyon sila, di ba? So ngayon, may mga nasasagap tayong konting balita na kapag hindi daw talaga tinugunan ng Administrasyong Marcos etong huling kahilingan ng iglesia, ay mangyayari na yung tinatawag na the final big one. So parang mga banateros, ito po hindi pa po ito final, no? Wala pang 100% ito. Ito ay bali-balita pa lamang, no? Kaya lang naman natin kinukwento sa inyo para para may idea din po kayo. No? So kung magkataon man na magkaroon ng muling kahilingan ng Iglesia ni Cristo at tuldukan na nila etong nangyayari na to, na korupsyon, gulo sa bansang Pilipinas, siguro talagang hindi lang ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang masasalba nila sa paghihirap ngayon na dinadanas natin sa Pilipinas, kundi ang buong mga kababayan natin. No? Talagang sobrang salamat talaga dahil alam niyo na alam naman natin yung ako, Katoliko ako, 'di ba? Yung ibang mga relihiyon, yung mga pare, mga madre, 'di ba? Sumusuporta at may mga balita pa na itong ibang mga pare ay nabigyan ng mali-maliit ang pera. So wala na talaga tayo ibang aasahan din. No? So talagang KOJC at Iglesia ni Cristo na lang talaga ang maaasahan natin pagdating sa matatawag na tuldukan na itong korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. So pag-usapan na rin natin yung mga viral. So ayun mga kababayan, no? So mangyayari kaya ito mga kababayan. So mag-comment po kayo. Itong huling kahilingan daw ng Iglesia ni Cristo, kapag hindi daw pinakinggan, ay mangyayari na daw di umano ang the final big one. Nako po mga kababayan. O mag-comment po kayo kung ano masasabi nyo dito, at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe din po ng ating channel. Hindi na po natin tutuloy, mahaba po yung live ni Jay Guevara, 40 minutes mga kababayan. So hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat.